Mahuhulaan nyo ba kung anong pagkain ang mabubuo sa mga ingredient na ito? Tama kayo mga kaha, spaghetti! Masarap at totoong star sa anumang okasyon ng mga Pinoy ang spaghetti. Pero ngayong umaga, ang nakasanayang spaghetti may kakaibang twist. But wait, para samahan tayong tuklasin ng dish na ito, nag-imbita kami ng isa ring mahilig sa spaghetti. Please welcome our kapuso actress and singer, Denise Barbacena. Ulad mo! Sorry ang sarap kasi talaga ng spaghetti. Grabe, parang iba talaga to eh. Ano nga yun? Onion ring. Onion rings. Oh, madaming rings. Onion rings. Ang galing. Popcorn. Ang dali ng popcorn. Ano to? Uy, ang hirap Parang mas mahirap pa to sa ipapatikim ni Kuya Drew Itlog. Itlog. Dagat. Uy, may itlog ba sa dagat? Ano yun? Dagat. Ano ba yan? Sabihin nga. Uy, andyan ka pala. Eh, ayan o. Wait lang. Parang nakita ko na yan eh. Ito yan oh. Tingnan mo ha. Ayan. Ayan! Paborito yan sa Visayas. Sa Visayas? Ano yan? Sa Visayas, may kakaibang klase raw ng spaghetti. Marami nga nahuhumaling sa tinagurian ng ilan na Visayan green spaghetti. Ang lukot. Tinawag itong lukot, isang Cebuano term for tangled, dahil sa itsura nitong buhol-buhol o gusot. Madalas na hina-harvest ang lukot tuwing low tide sa dagat. Tinawag daw itong spaghetti dahil sa forma nitong mala spaghetti noodles in varying shades of green. Patagal na raw itong iniluluto at inihahanda sa iba't ibang probinsya sa Kabisayaan. Ang ilan pa, pinagsasaluhan nito kilawin style, ang lukot salad. Ang iba naman, hinahalo ang lukot sa tinoa, isang staple soup dish sa Cebu at iba pang karating probinsya. Dito sa Cebu, nakilala namin si Amiable, isang food content creator sa TikTok na meron lang namang 195,000 followers at 3 million likes sa kanyang mga content. Isa nga sa sumikat niyang content, ang lukot salad. Bumibili lang daw si Amiable ng lukot sa palengke para gawing ulam. I'm Amiable Cruz. I'm a company nurse and also a food content creator. There was a local fisherman during low tide. They were harvesting something. But at that time, I really don't know. I just got curious. When we asked the local fishermen, and they said, oh, we're harvesting lukot. And when we tried to observe them, ginaya namin. Hindi ko alam na yung lukot pala is pwede siyang isalad. So yung fisherman na lang nagsasabi sa amin, "Uy ma'am, pwede nyo yang gawing salad." Kasi madami din kaming nakuha na lukot noong araw na yon. Yun yung first time ako nag-harvest ng lukot, kumain ng lukot na salad talaga. Kala ko nung una is yucky siya, pero pagtikim ko na, oh my God, it will blow your mind. Ang sarap niya. Medyo yung texture niya kasi slimy. Slimy, na medyo salty at saka medyo sweet. Amiable, pasample naman ng lukot salad recipe mo para gumawa ng lukot salad. Hugasan mabuti ang lukot sa tubig. Maghiwa ng kamatis, sibuyas at kalamansi. Paghaluin ang mga ito at ilagay sa lukot kasama ng suka, paminta at seasoning. Saka haluin. Parang spaghetti nga, pero salad pala talaga. Parang gusto ko ding matikman yung lukot salad na yan Uy! Ang bilis! Nandito na kaagad, may tinidor pang kasama. Iba talaga dito. Natutupad lahat ng wish. Wow! Ayan. Mukha talaga siyang spaghetti, pero salad daw siya. Kulay green.
Tapos, meron siyang kamatis, sibuyas. Parang lasang maasim siya. Saan ba talaga to galing? Tsaka, saan gawa ang lukot salad? Pep, ano nga ba ang uri ng pagkain ng lukot at saan ito galing? Mga kaaha, baka akala nyo ay seaweeds ang lukot ha? Nakukuha nga ito sa dagat, pero ang lukot ay egg mass secretion ng lamang dagat na sea hares o dunsol kung tawagin sa Visayas. Ang sea hares ay naninirahan sa rocky shores, seagrass beds at coral reefs. Ang species na ito ay kabilang sa sea slug family na Aplychidae na may uri ng gastropods mollusk. Hermaphrodite ang mga donsol. Ibig sabihin, meron silang both male at female reproductive organs. After mating, ang isang sea hare ay kaya mag-produce ng millions of eggs na nakapormang mahuhulay na spaghetti na ngayon ay alam na natin bilang lukot. Isang taon lang ang average lifespan ng mga donsol at namamatay sila pagkatapos nilang mag-lay ng eggs. Ayon sa National Marine Sanctuary Foundation, pinangalanan ng mga ito base sa tentacles na makikita sa ulo nila tulad daw ng tenga ng hares at rabbit. Ang mga tentacles ito ay tinatawag namang rhinophores. Ginagamit nila ito sa pag-detect ng lasa ng water molecules sa water current. May iba't ibang kulay ang sea hares. Nagbabago ang kulay ng mga ito depende sa pagkain na kinakain nila tulad ng algae at seagrass. Depende sa species, kaya nitong lumaki mula 2 cm hanggang 70 cm o halos 1/3 ng basketball player na si Michael Jordan. Teka, balikan muna natin si Denise. Kamusta naman kaya ang pagtikim niya ng lukot salad? Mukha siyang spaghetti pero lasang pansit. Para rin siyang gulaman pag ninuya mo. Tapos naglalaban yung lasa ng asim. Parang gulaman yung parang pasta niya, 'di ba? Pero salad siya. Mas lasa siyang parang kumakain ng pansit, pero spaghetti, pero salad talaga siya, guys, ha? Ayon sa pag-aaral na na-publish sa Tropical Technology Journal noong 2015, matagal na raw na kinakain ng lukot, ngunit wala pang reported incidents o cases ng food poisoning dahil sa pagkain nito. Ayon pa sa study, napag-alaman ding ideal ito for human consumption dahil sa mga sustansya nito tulad ng protein, calcium, iron, sodium, amino acid, at iba pa. Sa susunod na handaan na inyong pupuntahan, kapag nakakita kayo nitong malaggreen spaghetti na lukot sa mesa, subukan niyo na rin tikman. Aha!